Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Tingnan natin kung ano yung mga mensahe ninyo for today. And it's already the new year. Nandito na tayo sa 2026. So I wish you all the best po in 2026. Sana po ay magkaroon kayo ng siksikliglig umaapaw na biyaya, tagumpay, and sana magkaroon kayo ng good health sa buong taon. At saka sana po dumating na din yung swerte ninyo sa lahat ng parte ng buhay ninyo. So have fun and enjoy. We have mindset, find a different perspective, no? So siguro kailangan mo din baguhin ngayon ang inyong mindset. Maybe now is the perfect time to start to change the way you see things, people, and situations in your life. Okay? Baka kailangan mo nang mag-adjust ngayon. Kailangan mo ng konting twist, no? Na gawin sa kung paano mo ninanavigate ang buhay mo, kung paano mo dinadala yung buhay mo, yung ganon. Okay? So, what else? We have nurture. Ayan, water your garden. You know what, Pisces? Baka hindi mo na naaalagaan ang inyong sarili. No? Baka hindi mo na naaalagaan ang inyong sarili. Maybe you are not paying attention to your personal needs, no? Dahil baka sobra kayong busy, baka sobra kayong maraming ginagawa sa buhay, you are busy sa trabaho, sa career, sa business, mga ganon. Kaya yung personal needs ninyo, yung pagsa-self-care ninyo, maaring hindi nyo na yan nabibigyan ng panahon. So, this is a reminder para sa'yo. Okay? To nurture yourself. Kailangan mo yon, kailangan natin yon. Kasi kung hindi naman ikaw healthy, kung mayroon ka din naman, kung kunyari, a little under the weather ka lagi, or may sakit, di ba? May mga physical ailments, tapos go ka pa rin, trabaho ng trabaho ka pa rin. Di ba? Eventually, madidrain ka na. Eventually, you will be lacking in your energy. So, paano mo pa mapagpapatuloy ang mga ginagawa mo, 'di ba? Kung wala ka ng gas, paano pa aandaran sa sasakyan, 'di ba? Kung walang gas. So, katulad din 'yan ng katawan natin. No, na kung wala na tayong lakas, sobrang exhausted na, pagod na, may sakit na, paano pa magagawa yung mga trabaho, responsibilidad at obligasyon sa buhay, 'di ba? Kaya kailangan lagi yung self-care, yung well-being, yun ang dapat na nasa number 1 priority para lagi kayong on top of your health, no? Para lagi kayong healthy, para lagi kayong in good shape, no? Regardless kung gaano kadami ang gagawin ninyo, yung trabaho ninyo, obligasyon ninyo, regardless kung gaano kadami yan, magagampanan ninyo yan, magagawa ninyo yan if ma-healthy kayo. Kaya kailangan ninyong in-nurture din ang sarili ninyo. Okay? Regular, hindi lang yung kung kailan lang kayo nagkakaroon ng medyo discomfort sa katawan, doon lang kayo mag-aalaga ng sarili ninyo. Dapat regular ninyong ginagawa yon. Alright? So, what else? We have protection. Ayan, you are protected. So, this is a really beautiful message para sa'yo na kayo ay protektado. The divine is protecting you at all times. The divine is also sending his your spirit guides at mga angels mo para lagi kang bantayan, protektahan at gwardyahan. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Okay? Because you are divinely protected. So, what else? We have leisure. Yan. Remain lighthearted. Okay? Kalma lang. Kaya isa na to ang parte ng inyong pag-aalaga sa inyong sarili. Take advantage of an opportunity, 'di ba? Na kung makakalma ka din, makapag-relax ka din, 'di ba? Enjoy ka din, no? Ma-enjoy mo din yung leisure na deserve ninyo. Okay? Kaya ibigay ninyo 'yan sa sarili mo. Ibalato mo 'yan sa sarili mo. Okay? Kailangan mo 'yan para ikaw ay makapagpahinga din, para ikaw ay kumbaga
breathe out naman. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. And also, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din sa mga cross-watchers na nandito. Thank you for your time and support. At saka sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa aking channel. Kaya I appreciate it. And also, please click the join button sa baba na video po, no, kung gusto ninyong mag-member sa channel. So, what else? Paiwan. We have release. Ayan. So, release is about ending and beginning. So, meron kayong kailangan tapusin na dito sa buhay mo. Meron ka ng ganap sa buhay na maaring yan ay kailangan mo nang i-let go, kailangan mo nang i-release out of your life kasi hindi naman siguro yan nakakatulong na sa buhay ninyo. That is not serving your highest good at all. Kaya wag mo nang ikip sa sarili mo, no? Bigyan mo ng pagkakataon ang bagong mga energies, no? Mga mas positibo at mas magandang mga energies ang pumasok sa buhay mo. Okay? So, wag mo nang anuhin ito. Wag mo nang ikip sa sarili mo kung ano man itong mga hindi naman na nagsiserve ng best interest ninyo. Okay? So, put an end to them and welcome newness, diba? Embrace transformation, embrace change, a beautiful change, okay, sa buhay mo. Okay, para mas magkaroon ng rebirth, kumbaga ma-reshape mo yung buhay mo into something na mas maganda, mas positibo, okay? So, we also have two of air. Ang iba sa inyo siguro nandito sa confusion stage. Maaring meron kayong desisyon na kailangan pagdesisyonan. Maaring meron kailangang pagpilian ng mga choices at baka hindi ninyo nagagawa pa yan kasi nalilito kayo. Hindi pa ninyo alam, no, kung saan kayo papunta, kung saan kayo babaling. You can't figure out yet kung ano yung pipiliin ninyo. No? Yung mga ganon. Kaya, nasa indecision stage kayo. But, yeah, makakatulong sa inyong maging magaan, ano, yung pagdedesisyon if you are going to tune into your intuition. Kasi yung intuition natin, that's divine guidance. Yan ang laging gagabay sa iyo patungo sa tamang daan, para sa tamang desisyon na dapat ninyong gawin, yung ganon. Okay? So, what else? We have balance. Ayan. So, balance will be back in your life. Maganda to kasi mababalanse mo na din ang sarili mo, mababalanse mo na yung ginagawa mo sa buhay, at maaari, no, na siguro gagawin mo na talaga ito para na magkaroon ka na ng time din para sa pag-nurture ng sarili mo, sa pag-aalaga ng inyong katawan, ng inyong mental health, diba? So, yun. Ang iba din sa inyo rito, maybe you are also entering a compromise. Maaring meron ka ritong sitwasyon wherein baka you were not on the same page with another person, at para lang na ma-solve na, para na mag-meet halfway na kayo, maybe you are going to enter a compromise, no? Para maayos ng lahat, wala nang masyadong usapan, wala nang masyadong diskusyon, so you will just be willing to compromise para na maayos na ito, no? Para hindi na magtagal pa na marami pang pag-uusap, marami pang discussion or whatsoever. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.